Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon po March 28 taong 2025. At ayun, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu na siyang madalas po nating technical analysis. At itong mga nakarang araw ay maganda po yung ipinapakitang performance nitong si Shiba Inu kung saan ay tuloy-tuloy po yung kanyang naranasang pag-angat sa presyo. Nagsimula po yan nitong March 22 hanggang dito noong March 26 kung saan ay umabot pa siya hanggang dito. Yan, tinusok po niya yung minor resistance natin dito sa 40 digits 1568. Kaso, ayan, nauntog po siya. Marami pong mga nagbentahan rito. Ayan, maging dito sa major resistance natin dito, marami pong nagbentahan. Kasama na po tayo dyan. Kaya, ayan, nakapag-contribute po tayo sa selling pressure. Kaya, ayan, nagsara po yung katawan ng candlestick ni Shiba Inu dito. Ayan, sa mga presyong 40 digits 1421. At, ayan, nung kahapon, ayan, ay sinubukan po ulit ni Shiba Inu na akyatin ang major resistance natin dito. Ayan, sa 40 digits 1483. Yan, tinangka po niya ulit na basagin ito. Ayan, kaso is this time is nabigo na po siya. Kaya nangyari pa dyan is naging bearish candlestick siya. Ayan, isang bearish candlestick. At ayan, yung nangyari po rito is malinaw na may rejection dito. Malinaw po na matibay yung kanyang rejection dito or matibay yung major resistance natin dito at hindi niya talaga kaya. Kaya nauntog siya at bumuo ng isang bearish candlestick. Ayan, sinyalis po yan na possible correction. Sinyalis po ito na posibleng makakaranas po muna siya ng isang correction. Ayan, sa tingin ko is ang correction is pansamantala po siyang babagsak para kumuha ng sapat na buwelo. At kapag meron na po siyang sapat na buwelo is muli po niyang babalikan yung major resistance natin dito para subukang basagin ulit. Kaya ayan, yung major yung nakaabang po na support natin dito sa kasalukuyan ay nandito po sa presyong 40 digits 1363. Kaya ang possible pong mangyayari rito is ayan, dahil po sa rejection na yan, ayan, possible na magkakaroon siya ng correction hanggang dito. Ayan, correction dito, tapos babalikan niya ulit. Ayan, kung pag nagkaroon po siya ng sapat na ayan, kung nagkaroon po siya ng sapat na persa dito, ayan, sa kanyang correction, babalikan niya yung major resistance natin dito para subukang basagin ulit. Ayan, pero pag possible po na yung correction natin is baka hindi lamang po dito, baka possible na baka babagsak pa siya sa mas mababang support. Ayan, possible po na dito, ayan, sa 40 digits 1248 or dito. Ayan, dito meron po tayong ayan, meron po tayong support na naman dito. Minor support dito. Ayan, lagay po natin. Ayan. Palitan natin ng kulay red. Ayan, meron po tayong minor support dyan. Ayan, possible na dito siya magkaroon ng correction. Kung hindi po siya dito sa 40 digits 1363 magkakaroon ng correction. Ngayon is possible po na ayan, dito siya magko-consolidate kung ayan, di po niya magagawang basagin yung resistance natin dito. Ayan, kung mangyayari po rito is ayan, kung pag bumagsak siya, ayan, kung sakaling dito po siya nagkaroon ng correction, aangat siya. Ayan. Tapos di pa rin niya kinayang basagin ito. Ayan, babagsak na naman po siya. Ayan. At possible na yan, magiging ayan, possible na mauwi ito sa pagko-consolidate. Ganyan po ang mangyayari kung pag hindi po niya kakayaning magbasag ng support or resistance dito. Ayan. Ngayon is kung magagawa po talaga niyang basagin yung ating major resistance dito sa itaas, yan, dito ko po masasabi na ipagpapatuloy po niya
ang kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, yung next target po natin dito is nandito sa 40 digits 1768. Yan po yung pinaka-target natin dito. Pero sa ngayon is iseset po muna natin yung target natin dito sa sunod na minor resistance na nandito po sa presyong 40 digits 1568. Ayan. Ngayon ilagay po natin yung price level ng ating sunod na support kung sakaling nabasag po yung kasalukuyang minor support natin. Yan po, nasa presyong 40 digits 1297. Ayan, yung ating mga indicators naman po rito is ayan, patuloy pong maganda yung ipinapakita ng ating Hall Street indicator dito. Ayan, bullish na bullish pa rin po ang momentum nitong si Shiba Inu. Kaya yan po yung aking nagiging basihan kung bakit ko nasabi na ang pagbagsak or yan yung nakikita natin na mga bearish candlestick na nabubuo dito kay Shiba Inu sa ngayon ay isa lamang correction or retracement para kumuha ng sapat na buwelo para akyatin niya muli ang major resistance natin dito. At yan, dito naman sa ating QQE mode indicator ay ayan po, nakikita natin dito na kulay blue pa rin ang mga QQE bars natin na nagsasabing may buying pressure pa rin po tayo dito kay SHIB. Kaso yung makikita po kasi natin dito noong March 26 to March 27, yan, i-compare po natin yung sukat nito. Ayan, is kung mapapansin natin is maliit po yung naging pagbabago ng agwat sa sukat ng mga QQE bars natin dito. Yan, noong March 26 at saka March 27, konti lang yung yan, konti lang po yung naging paglaki ng QQE bar natin dito noong March 27. Ayan, hindi katulad po ng QQE bars natin dito na dito noong ayan, dito po noong March 24 hanggang March 26. Yan, ang lalaki po ng agwat ng mga sukat ng kanilang mga sukat. Kaya ganyan po sana yung nakikita natin. Pero pag nakikita po natin na biglang nanliit na yung agwat ng mga sukat ng mga yan, ibig sabihin is medyo nanghina na yung buying pressure. At possible na magkaroon siya ng correction or retracement or consolidation. Kaya, ayan. Check naman po natin yung kanyang 4-hour chart time frame. Ayan, yan naman po yung kanyang 4-hour chart time frame. Kung saan ay mas nakikita po natin dito na talagang bumabagsak na po itong si Shiba Inu. Ayan, sapagkat meron na po tayong nabuo na mga kulay red na QQE bars dito sa ibaba. Sinyalis po yan na may mga nagbebentahan na. Ayan, nag-take profit pa rin. Kaya, yan, umangat po kasi siya. Kaya may mga nagbabawas po siguro ng kanilang SHIB holdings para naman mailak yung kanilang gains. Ayan, o yung kanilang profit. Kaya mukhang possible po na base sa ating indicators dito sa ating 4-hour chart time frame, possible po na baka babagsak pa sa mas mababang presyo itong si Shiba Inu. Yan, lalong-lalo na po kung pag talagang naging kulay red yung ating Hall Street indicator dito. Ayan, balikan na po natin ang ating daily chart time frame dito. Ayan, at ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Shiba Inu. Yan, patuloy po nating bantayan ang kanyang paggalaw dito. Yan, kung saan ay ayan, possible correction kung dito po talaga siya magkakaroon ng correction or retracement dito sa minor support natin dito sa 40 digits 1363. Possible po na aangat siya ulit kaagad. Ayan. Pero pag dito po siya sa mas mababang support magkakaroon ng correction is medyo matagal-tagal pa bago po siya ulit aakyat. Pero maganda pong bumili kung sakaling babagsak po siya sa sa mga support na ito. Ayan, maganda pong mag-dollar cost averaging sa mga ito. Ayan, para madagdagan natin yung ating SHIB holdings, tapos benta po natin ulit kung makakabalik siya dito sa major resistance natin dito sa 40 digits 1483. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.